At kaugnay pa rin ang balitang yan, makakausap natin sa pamamagitan ng telepono si Congressman Miro Quimbo. Congressman, good morning po. Ay, good morning, Susan. Good morning, Joel. Apo. Kayo po ang isa sa mga unang nakakausap kay Congressman Binaldo. Ano raw ba yung totoong nangyari at tinamaan siya ng bala sa dibdib? Actually, nasabi na po sa amin, pagdating po namin ni Speaker, naikwento na po sa amin ng staff na kasama po niya, na matagal na rin po namin kakilala sa Kongreso. Si Kong Benjo, kilala ko from college pa, before law school. Magkakilala na kami. Yung hindi namin pinag-usapan, totoo lang eh. We just assumed already at that time. But he was conscious, nagkukwento po siya tungkol sa Kongreso, sa iba't ibang bagay, pero hindi po namin pinag-usapan yung insidente. So, sabi nga po sa akin, ba't hindi ko tinanong? Parang at that time, it was already pretty obvious as to what happened. Kaya naman ang pag-usapan pa po natin yun. Pero kung kayo po, kayo po sa tingin ninyo, ay may indikasyon ho ba na talagang nagtangka siyang magpakamatay? O aksidente lang po itong nangyari sa kanya? Hindi ko po masasabi yun, pero base po sa lahat ng nakita po namin kagabi, at bilang matagal din naman po ako nag-practice ng bugasya, tingin ko po ito nag-iisa po talaga siya, meaning ito self-inflicted, but whether it was intentional or accidental, hindi ko po alam po yun. Pero alam naman po natin, marami rin po siyang pinagdadaan ng pagsubok, pero sa matagal ko rin pagkakilala sa kanya, that's not in his nature. No? He's a very jolly person, he's very well liked sa Kongreso, so hindi po natin masabi talaga. So, ang ibig niyo sabihin, yung mga pinagdaanan niya, nanalo ho ba siya nitong nakalipas na eleksyon? Hindi po. Isa po yung natalo. Isa po yun siguro sa mga mabigat po yun para sa isang naglilingkod. Kapag nagkakaroon ng ganyang klaseng episode, I cannot imagine what you actually go through pagdating sa ganyan po. And of course, bukod pa ho yung nangyari, di ba? Yung very recent lang ho, yung sa kanila nung kanyang asawa, ano po, yung kontrobersya. Oo nga po, medyo hindi ako updated doon. Doon ko lang kung nalalaman o kinukwento po nila sa akin. Pero siguro patong-patong na rin po. Pero in the meantime, ang apila po muna niya at ng kanyang pamilya is humingi muna sila ng konting espasyo para ma-sort out po niya yung kanyang mga pagsubok. Congressman, ngayon ba natukoy na ho kung kaninong baril ho yung ginamit o tumama dito kay Congressman? Sa pagkakaalam ko po, baril po niya yun. Yung po ang kwentuhan kagabi. Pati po ng kanyang mga staff at ng kanyang asawa, mabigat po yung tama, no? Talagang dito sa kaliwang dibdib, sa may puso, maswerte lamang po siya na hindi talaga tumama sa kanyang heart mismo. Pero maraming dugo po yung nawala. At tinatanggal sa kanya po. So, drain po yung kanyang baga dahil nagsusuffocate nga po ito dahil sa naiipong dugo sa loob ng kanyang katawan. Anyway, so kami makikibalita na lamang uli. Maraming salamat po, Congressman Quimbo. Wala naman po, ma'am. Maraming salamat po. Magandang umaga po.